Magandang umaga sa ating lahat. Una po sa mga bata, congratulations sa inyong moving up. Ito ay masaya para sa inyo. Siyempre, pangalawa sa ating mga magulang, tanong ko lang po nasan po ba dito ang mga taga-barangay Bagong Katipunan? Diba? Ang dami nila, kaya po sila. Nasan po ang mga taga-barangay Santa Rosa? Meron po ba? Saan po sila? Ayun. Okay. Nasaan po ang mga taga-barangay Malinaw? Ayun. Gandang umaga po sa inyo. Nasaan po ang mga taga-barangay Sumila? Meron po dito sa gilid. Meron po sa likod. Nasaan po ang mga taga-barangay Kanyugan? Nasaan po yung mga taga-Kanyugan ngayon? Paano naman po ang mga taga-barangay Bunin? Okay. At meron po ba akong nakalitan? Nasaan po ang mga taga-barangay Bambang? Sila pinakamarami yan. Pinabati ko rin ang mga barangay officials natin, mga kagawad at kapitan na kasama po natin dito sa entablado. Pero sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang ating mga parents. Dahil alam ko po na hindi madali yung ginawa po ninyo, no? Araw-araw, naghahatid po kayo. Sa totoo, hindi po lahat ng magulang ay nagagawa ang ginagawa po ninyo. At kaya nga po, napakaganda na naipasang batas ni Congressman Roman. Hindi ko po alam kung naipaliwanag po kanina. Pero yung isang bahagi, maraming maganda doon sa ECCD Act o ECCD Law ni Congressman Roman, nakakapirma lang din po ni Pangulo po rito. Pero ang isa sa maganda po rito ay meron pong bahagi ng batas na sinasabihan tayo mga LGU, yung mga ECCD natin, kailangan natin puntahan, pati yung mga hindi nakakapasok sa mga center natin. Ibig sabihin, kung yung mga magulang talagang hindi kaya, alam naman natin, aminin natin, yung mga anak po ninyo, swerte, nakapagtapos po sila sa mga center natin. Pero aminin po natin, yung mga ibang magulang, kahit gusto po nila, medyo nahihirapan po sila. Kaya kailangan tulungan po natin sila dahil karapatan ng mga bata ang kalusugan at edukasyon. At sa ating ECCD, dalawa naman po ang tinututukan natin. Una, yung maagang edukasyon o pag-aaral ng ating mga kabataan. Pangalawa, sinisiguro din natin na makuha nila yung tamang nutrisyon. Dahil yung dalawang bagay na ito, napaka-importante sa ganitong edad. Hanggang mga 4 years old, hanggang nasa early elementary. Dahil kung hindi nila makuha yung tamang nutrisyon, kung hindi sila matutong magbasa, kung kulang ang kanilang edukasyon sa edad na ito, natalhin po nila yung habang buhay, hindi nila maaabot ang kanilang potensyal. Pero kung gawin natin ang trabaho natin, susunod tayo sa ECCD Act, Congressman Roman, na sabi naman ni Kong, isa tayo, Pasig, yung mga teacher, mga staff natin, isa tayo sa advance, sa tulong Pilipinas, sabi ni Kong. Kaya nasa tamang direksyon siguro tayo. At kung pagpapatuloy po natin para makasiguro tayo na ang bawat isa sa mga kabataan natin ay makuha yung tamang nutrisyon at tamang maagang edukasyon. Hanggang 4-5 years old sila, sigurado po na makakatulong to para maabot ng mga kabataan ang kanilang buong potensyal bilang mga tao at bilang bilang mga kababayan. Kaya sa lahat ng tumutulong sa ating ECCD, na po ang mga magulang, mga teachers at staff po natin, hanggang sa department head natin, hanggang sa city council natin, si Sanko, nandito ngayon, Vice Mayor Dodon, lagi rin na nakasuporta sa akin, sa atin, si mga barangay officials natin na laging tinututukan ang mga center, mga ECCD po natin, Marshall Development Center natin, maraming salamat po. At muli po, sa mga bata at sa kanilang mga magulang, congratulations, God bless sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Pico Soto. Councilor Simon Cantoco.
Maraming salamat po. At tulad po ng sabi na ating Mayor, si Mayor Vico, meron pong importanteng batas na sinulat po ang ating congressman. So kami naman po sa City Council, sisiguraduhin po namin na ipapractice po namin yung tinatawag namin oversight function upang ma-implement po ng tama ang bagong batas ng ating congressman dito po sa lungsod ng Pasig. Ang maganda naman po, sa tulong po ng ating department heads at syempre sa direksyon ng ating mayor, naka-head start na po ang lungsod ng Pasig sa pag-implement ng ibang provisions dito po sa ECCP law. So sa inyong lahat, patuloy po tayong susuporta sa mga iba't ibang panukala at programa ng national at local government. Magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat at God bless po. So mga magulang, magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung araw na pinapakita ninyo ang inyong pagbigay ng kahalagahan sa mga inyong anak sa kanilang edukasyon. Alam natin na ang pamilya o kayong mga magulang ang unang mga guro sa inyong mga anak. Pangalawa lang po ang government through our SSCD or education or department education. So, subalit nakita nakita natin na kaya kayo nandito yung mga anak ninyo dahil nakita nyo gaano ka-importante ang formal education ng inyong mga anak. Ang ACCD, ang Early Childhood Development Program or education ng inyong mga bata ay pinaka-basic, no? Na dapat malaman, maaral, makuha ang kaalaman at kakayahan ng mga bata para handa silang tumutong sa kinder, handa tumutong sa elementary. Alam natin na may pag-aaral, kaya binigyan din ang halaga ng SCCD. Kasi minsan nag-graduate na yung mga bata ng grade 6, hindi masyadong alam ang mga basic na, halimbawa, marunong naman talaga, hindi na marunong magbasa, marunong intende sa binabasa. Right? At yan ang simula ang development ng understanding, no? Sa ECCD. Kaya gano'n ka-importante ang ECCD or daycare learning education ng ating mga anak. Siguro sa panahon ng inyong mga magulang or kami na nakakatanda, hindi ganito ang pag-aaral. Diretso tayo ng grade 1 or gender. Pero ngayon, kung sabihin natin, daycare lang yan. Di ba? Daycare yan. Gaano ka-importante. Kaya, magpapasalamat ng mga bata. Hello! Hi! Bigyan natin na si Gawang palakpakan din yung mga magulang. Ayan. Dahil sa kanila, nandito kayo. No? Pangalawa, ang ating mga guro. Na huwag natin sabihin kay Carla, sapagkat ang daycare po ay may na-accredit or may lisensya, ang teachers at ang ating daycare center. As a matter of fact po, ang ating rating po ng ating daycare center ay nasa 4 and 5 star. Palakpakan po natin sila. Pag sinabi kong 5 star, ibig sabihin, nandun po tayo sa excellent. Ibig sabihin, tayo po ay nangunguna sa buong Pasig. Thank you. Ngayon naman po, syempre, kung nagsalita ang ating department head, nandito naman po ang kanyang katuwang na tagapamahala ng Pasig Early Childhood Care and Development upang magbigay din po ng mensahe. Sir Ed Sola. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga magulang, sa mga bata. Hi! Pag sinabi kong hi, sasagot hi, hello. Hi! Hello! Yeah, okay ba? Alam niyo, naalala ko lang, ang sabi kong bisita, mga umaga, kay Marcos, at sa lahat ng mga teachers na nandito, sa mga magulang, magandang umaga po sa inyong lahat.
Habang po nandito yung mga bata, naalala ko yung aking pre-kinder, mga 1970s. Noon po, pag ikaw ay mag-aaral sa isang ganito, dalang upuan, kasi wala upuan ng mga barangay hall for the time. Dala mo yung upuan mo sa pasukan, pagkatapos ng pasukan, ang pinagayin, dala mo na naman sa pabalik. Kasi wala talaga upuan. Kung parang ngayon na nandito na lahat, binibigay na. May classroom na aircon, may school uniform, may school supplies, lahat po binibigay. Isa na lang hinihiling sa atin, sabi ko sa mga magulang. Suportahan ang mga bata, tignan ang kanilang pangangailangan. Siyempre, nagbabago ang panahon. Usually sinasabi natin, nung panahon nyo, ganyan. Iba naman yung panahon ngayon. Pero po, kung titingnan din natin, isa lang naman ang ating pinapahalagaan ang pag-aaral ng mga bata. Parati natin tinitingnan dati na hanggang ngayon, wala tayong ibang ipapamana sa bata, lalo na sa atin. Hindi ang proteksyon. Lipunan, Kagawad Romel Reyes, and Barangay Kagawad ng Malinaw, Kagawad Carmelito Aquino. Ngayon naman po ay ang pagpapakilala at pagpapatunay sa mga batang magsisipagtapos na pangungunahan ng ating City Social Welfare Officer Corps, Division Chief, City Social Welfare Development Office, Children and Youth Division, Ginoong Eduardo D. Sola, at susunod po ng pagpapatibay ng ating punong kalupamahala ng Pasig City Early Childhood Care and Development Unit, Ina Maria Teresa O. Briones. Galang-galang, Maria Teresa Aubiones, unang tagapangasiwa ng CSWO, bilang representative ng ating Mayor Victor Maria Reyes Soto, Pagkulunsod ng Pasig, sa ngalan ng aming tanggapan, ang kagalingan ng pamamagitan at ibunan, irarangal ko po ipagkakala sa inyo ang 512 mga batang magsisipagtapos na nagmula sa 12 development sectors mula sa Barangay Bambang, Bagong Katipunan, Santa Rosa, Kanyogan, Uting, Malinaw at Sumila. Sa taunang panunuan 2024 hanggang 2025, kasiya sila po nila ay isang katuparan at katupad ng mga gawain sa Early Childhood Care and Development Pre-Kinder Program. Kaya hinihingi po ang inyong pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Bagay sa kapangyarihan na ginagawad sa ating mahal na punong lungsod, kagalandalang Victor Maria Reyes Soto, sa pagpapatunay ng inyong punong tagapamahala sa tanggapan ng kagalingang kanlipunan at pagpapaunlad na kasiyasiyan niyo natupad ang kinakailangan gawain sa Early Childhood Care and Development Pre-Kindergarten School Program. Ang pinag-ibay ang inyong pagtatapos ngayong ika-23 ng Mayo 2025 dito sa Pasig Elementary School G, San Nicolas, Pasig City. Binabati ko kayong lahat. Perfect Center 1, Agad Charles Ian B. Kalimuyon Kiel Peter R. Ablagador Prince John Q. Armada Jaden Alexander L.
Una Papironas C. Calixtro Yumatre R. Gerson Zion Rose A. Kapiling na rin po natin ang ating Committee on Labor and Employment and Power, Committee on Trade and Commerce and Industry, Committee on Games and Amusement, Honorable Simon Colonel Tatoko. Good morning, sir. Robenza Alexis R. Fatiga Torres Lance C. Rodrigo Noah A. Reyes Stephen Blake S. Tenorio Hansgel T. Davida John Elijah 4 O. Tatagman Ayla Cassidy R. Kapili Natalia Luis N. Salis Annabelle L. Ruth Queen Alison S. At sila po, mga batang nagsipagtapos mula sa Bamban Child Development Center 1. At ang susunod naman po na magsisipagtapos ay mula sa Bamban Child Development Center 2 sa pamumuno ng kanilang guro na si Teacher Maria Evelyn P. Velasquez. Mga lalaki, Brian Joseph X. Nael. Ken Andre D. Altis. De Altis Allen Jomari S. Maria Monty Chanel F. Paulino. Mira Shea Yes. Ria Naiko D. Padilla. Maria